Bago pa man makasagot si Amanda, muling nagsalita si Room. Mas seryoso ngayon. Dahil ko hindi mo na siya mahal. Tumingin siya sandali. Tinitigat si Amanda sa mata. Totohanin ko na naliligawan kita. Sa tingin ko, hindi ito ang tamang oras dyan, Room. Pilit na inilalayo ni Amanda ang usapan. Hindi ko alam kung bakit mo gugustuhin na ligawan ako. Samantalang pareho tayong sugatan. Pareho tayong nasaktan. Pareho tayong ginamit ng mga taong mahal natin noon. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagsalita, mabilis sa pinutol ni Room ang kanyang sasabihin. Sagutin mo lang, Amanda. Mahina pero matigas ang tinig ni Room. Mahal mo pa ba si Marco? Nabigla si Amanda sa pagkaseryoso nito. Ilang sandali siyang natahimik, napalunok. Hindi na. Mahinang sagot niya pero sapat na para marinig ni Room. Sigurado ka? Napayuko si Amanda. Matagal nang hindi. Malinaw na ang boses niya ngayon. Ang nararamdaman kong sakit, hindi na dahil mahal ko pa siya. Sakit na yun ng isang taong matagal nang pinipilit yakapin ang sugat. Sakit na pwede ko namang iwanan, pero pinili kong hindi gawin noon. Kung ganun, Hinimas niya ang batok niya, tila nag-iipon ng lakas ng loob. liligawan kita sa oras sa matapos ang annulment. Sa oras na ikaw mismo ang magsabi na handa ka na. Pero, bakit Room? Bakit ako? Malamlam pero totoo ang tanong ni Amanda. Bakit po pa rin gustong pasukin ang buhay ko sa ganitong sitwasyon? Hindi mo ba naiisip kung gaano ako kadaling saktan ulit? Tumingin si Room sa kanya, diretso, walang pag-aalinlangan. Dahil wala akong nakikitang rason para hindi kita gustuhin, Amanda. At kung natatakot ka masaktan ulit, sinisigurado ko sa iyo na hindi yun mangyayari. At huwag kang mag-alala. Patuloy ni Room, ngumiti na may halong lambing. Hindi ako nagmamadali. Magpapahinga na muna ako. At bago patuluyang lumayo, mabilis pero magaan niyang ikinawa ng isang halik sa pisngi si Amanda. Sandali lang, isang iglap, pero sapat para mapatigil si Amanda sa kinatatiyuan niya. Buti na lang at sinarado na rin ni Amanda ang pinto na silid, kaya hindi nito nakita ang pamumula ng pisngi ni Room. Nagising si Room na gabi na. Napatingin siya sa orasan. Mag-aalas 7 na pala ng gabi. Agad siyang bumangon, nagsuot ng maayos sa damit at lumabas ang silid. Tahimik ang buong bahay pero rinig niya ang mahinang usapan sa sala. Hinanap niya ang pamilyar na boses at hindi siya nagkamali. Nakita niya si Amanda, nakabestida ng kulay pastel, simple pero elegante. Nakaayos ang buhok at may kaunting kolerete sa muka. Hindi masyadong makapal pero sapat para magbigay ng kakaibang ganda sa kanya. Katabi nito ang ina, na bihis sa bihis din. Suot ang makalumang barong saya na may makintab na palamuti. "Oh, iho, gising ka na pala." Ngumiti ang ginang sa kanya na malumanay. "Akala namin ay mamaya ka pa magigising. Gusto mo ba sumama sa amin?" "Saan po kayo pupunta?" Tanong ni Room habang ang mga mata ay hindi pa rin umaalis kay Amanda. "Piyesta lang dyan sa kabilang baryo. Naimbitahan kami ng kapitan. May sayawan daw. May mga palabas, tsaka masasarap na pagkain." Sagot ng ginang na may halong saya sa boses. "Halika, sumama ka. Masaya roon." Lumipat ang tingin ni Room kay Amanda. Kasama ka rin, Amanda? Napabuntong hininga ang dalaga. "Ayoko sana, Room. Gusto ko lang sana magpahinga. Pero pinilit lang ako ni Mama." Ano pa nga ba?" Singit ng ginang habang pinalo ng marahan ang braso ng anak. "Ano ka ba? Mas okay ito para ma-relax ang utak mo.
Hayaan niyo na muna ang problema. Alam kong pareho kayo may pinagdadaanan, kaya kailangan niyo to. Halika na, sumama ka na sa amin. Kung sasama po si Amanda, sasama rin po ako. Sinabi ni Rum ang mga salita na iyon na hindi inaalis ang tingin kay Amanda. Nakita niya na umiwas agad ng tingin ang babae sa kanya, kaya ibinaling na rin niya ang tingin sa ginang. Si Sir po, nasaan po? Sasama rin po ba siya? Tanong niya, tukay sa ama ni Amanda. Nauna na, sinundo ng mga amigo. Halika na makaalis na tayo. Pagkarating nila sa covered court ng baryo, agad bumungad ang malalakas na tunog ng tugtugan. Ang mga ilaw na nakasabit sa kisame ay iba't ibang kulay. Pula, asul, dilaw. Nagbibigay ng masayang liwanag sa buong paligid. Halos lahat ng tao ay nakangiti, nagkukumpulan sa mga mesa at may kanya-kanyang kausap, habang ang iba naman ay sumasayaw sa gitna. May mga stall sa gilid na nagtitinda ng inihaw, kakanin at malamig na inumin. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, ang mga mata ng ilang kalalakihan ay unti-unting lumilipat kay Amanda. Napansin ito ni Rum. Hindi niya gusto ang mga sulyap na tila sinusukat ang pagiging seloso niya. Walang abiso, hinawakan ni Rum ang kamay ni Amanda. Hindi basta hawak, mahigpit talaga yon. Rum, nagulat si Amanda, halos pabulong pero ramdam ang kaba. Anong ginagawa mo? Ang daming tao. Pilit niyang binabawi ang kamay niya pero tinigasan ni Rum ang hawak doon. Huwag kang lalayo sa akin, Amanda. Malumanay pero may diin ang boses si Rum, parang utos pero may lambing. Ha? Natigilan si Amanda. Sa akin ka lang ngayong gabi. Seryosong dagdag ni Rum, hindi inaalis ang titig sa kanya. Tila napipipi si Amanda sa sagot ni Rum. Gusto sana niya kumontra ulit pero bago pa siya makapagsalita, sumabat ang ina niya na mula sa likod ay palihim na pinagmamastan ang dalawa. Ano ka ba, Amanda? Napangisi ang ginang. Hawakan mo lang ng hawakan ng kamay niya. Rum, walang problema doon. Hindi alam ng mga tao rito na kasal ng anak ko. Alam mo kung bakit? Tumingin ang ginang sa paligid, tsaka muling tumingin kay Rum. Simula na ikasal si Marco at Amanda, ni minsan hindi sumama si Marco rito sa Pangasinan. Hindi niya kaya ang buhay probinsya eh. Puro syudad ang gusto nun. Yun naman pala eh. Ngumiti si Rum, bahagyang inilingon ang mukha kay Amanda. Malaya akong mahawakan ng kamay mo at ipakita sa lahat ng mga lalaki dito na sa akin ka. Namula si Amanda, hindi niya alam kung saan niya itatago ang mukha niya. Rum, huwag kang ganyan. Kahit si Rum ay hindi makapaniwala sa sarili niyang tapang, pero hindi niya ikakaila. Totoong yon ang nararamdaman niya. Ilang saglit pa, nagpaalam ang ina ni Amanda. Oh, iho, Amanda, iiwan ko muna kayo ha? Magkikita muna kami ng mga kaibigan ko doon sa kabilang mesa. Magpahinga lang kayo dyan, mag-enjoy. Huwag kayong uupo lang dyan ha? Sayaw-sayaw din pag may time. Tsaka ito kumindat kay Rum bago tumalikod. Sa pagkakataong yun, mas lalong hinila ni Rum si Amanda palapit sa kanya. Hindi maipinta ang mukha ng dalaga sa hiya. Narinig mo naman na sinabi ng mama mo. Bulong ni Rum, pero malapit sa tenga ni Amanda. Mag-e-enjoy tayo ngayong gabi. Kalimutan natin ang problema natin. Okay ba yun sa'yo, Amanda? Tumango si Amanda, bagamat ramdam pa rin niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Oo, Rum. Ngumiti si Rum tsaka marahan siyang inalalayan patungo sa gitna kung saan may mga nagsasayawan. Hindi siya nagtanong kung gusto ba ni Amanda. Hindi niya siya tinanong kung marunong ba itong sumayaw. Basta alam niya, kailangan itong maramdaman muli kung paano maging masaya ng walang takot. At sa bawat hakbang nila papunta sa dance floor, ramdam ni Amanda ang init ng kamay ni Rum na hindi bumibitiw sa kanya. Sa dami ng taong nandoon,
Sa lakas ng tugtog at sa liwanag ng mga ilaw, isa lang ang sigurado niya. Hindi siya nag-iisa ngayong gabi. Habang sumasayaw, nagtatawanan silang dalawa. Pareho silang nagtatawanan sa simpleng pagkakamali sa mga hakbang. Sa biglang pagtunog ng malakas sa tambol o kahit sa pagdulas ng paa ni Amanda sa makinis na semento ng court. Pero imbis na mabigla, magaan silang nagtatawanan para mga batang walang iniintinding problema. Totoo ang mga ngiti nila, totoo ang saya. Para bang kahit saglit lang ay wala silang ibang iniisip kundi ang kasalukuyang sandali. Walang kaalam-alam si Rum na mula sa mahindi kalayuan, tinatanaw sila ng ama ni Amanda. Tahimik itong nakatanaw, walang imik pero malalim ang tingin. Parang sinisiyasat ang bawat galaw ni Rum, bawat titig niya sa anak nito. Hindi niya basta-basta ipinapakita ang nararamdaman, pero sa kaloob-looban niya, alam niyang ito ang unang beses na nakita niyang masaya ulit ang anak niya. Makalipas ang ilang oras, nagpasya na silang umuwi. Sa sasakyan pa lamang ay nakatulog na si Amanda. Medyo nahilo na rin ito dahil sa ilang tagay na hindi naman ito tinangkihan mula sa mga kakilala sa baryo. Dagdag pa ang pagod sa maghapon. Tahimik lang si Rum habang nakasandal sa balikat niya ang ulo ni Amanda. Hindi siya nakaramdam ng antok dahil kagigising lang din naman niya kanina. Palihim niya sinusulyapan si Amanda sa tabi at paminsan-minsan ay hinahawi ang buhok. Pagdating sa bahay, dahan-dahan niyang binuhat si Amanda. Maingat ang bawat galaw niya, para bang takot siyang magising ito. Marahan niyang nilatag sa kama ang dalaga. Kinuha ang kumot at isinapin sa katawan nito. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok sa pisngi ng dalaga, tsaka yumuko at kinawaran ito ng magaan. Halos hangin lang, nahalik sa noo. Pahinga ka, Amanda. Bulong niya bago tuluyang lumabas ang silid. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya nang bumungad ang ama ni Amanda. Nakatayo sa gilid ng pasilyo. Sir, Agad na bati ni Rum. Ramdam ang bahagyang kaba. Tahimik ang lalaki sa ilang sandali, tsaka nagsalita ng mababa pero matalim. akala ko pagsasamantalahan mo ang anak ko habang nakainom siya. Napatigal si Rum. Hindi po ako ganong klase ng lalaki, sir. Nirerespeto ko po si Amanda. Hindi ko po kayang saktan o bastusin siya. Yun nga ang nakikita ko sa iyo. Kaya gusto kitang kausapin. Ano po yun? Tanong ni Rum. Diretso pa rin ang tono pero may paggalang. Mag-usap tayo sa may veranda. Tsaka ito tumalikod. Mabagal ang lakad pero halatang inaasahan na susunod si Rum. Nang makarating sila sa veranda, malamig na ang simoy ng hangin. Tahimik ang paligid, malayo sa ingay na piyesta kanina. Umupo ang ama ni Amanda sa isang upuang kahoy, tsaka tinapik ang katabi para kay Rum. Umupo ka. Utos ito. Umupo naman si Rum, tahimik na naghihintay. Ano bang balak mo sa anak ko? Diretsong tanong na matanda, walang paligoy-ligoy. Saglit na nag-isip si Rum. Hindi niya alam kung paano sisimulan, pero ayaw din niya magsinungaling. Sir, alam ko pong hindi ito magandang timing. Pero ang totoo po, gusto ko pong ligawan si Amanda. Sa tamang panahon. Hindi po ako nagmamadali. Alam ko pong marami pa siyang pinagdadaanan. Pero kung papayagan ninyo, gusto ko pong patunayan sa inyo na totoo ang nararamdaman ko sa kanya. Tahimik ulit ang ama ni Amanda. Ang malamlam na ilaw mula sa veranda lamp ay nagbibigay ng anino sa kanyang muka, kaya't hindi agad mababasa ang ekspresyon nito. Pero sa kabila ng katahimikan, ramdam ni Rum ang bigat ng susunod na sasabihin. Sige, Wika na matanda. Mabagal pero malinaw. kung ganon, totoo bang handa kang patunayan ang pagmamahal mo kay Amanda? Naglagablab ang tibok ng puso ni Rum. Hindi siya umatras. Matatag ang sagot niya, kahit ramdam niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Opo, sir. Handa po ako.
Muling tumango ang ama ni Amanda. May ilang segundong katahimikan bago ito nagsalita muli. Sige, may hihilingin akong isang bagay sa'yo. Napatindig ng upo si Room. Ano po yun? Diretsong tumingin ng ama ni Amanda sa kanya, matalim pero hindi galit. Parang sinisigurado lang na naririnig siya ni Room ng malinaw. Gusto kong ibigay sa'yo ang position ko sa kumpanya ni Amanda. Napatigas si Room. Tila hindi agad niya narinig na tama ang sinabi. Bago pa man siya makapagtanong, dinugtungan pa ito na matanda. Gusto kong ikaw ang maging co-o ng kumpanya. Papalitan mo sa posisyon si Marco. Pansamantala ko kasi ibinigay sa walang hiyang lalaki na yun ang posisyon ko bilang pakiusap sa akin ni Amanda. Ho? Gulat na turan ni Room. Napalakas ang boses niya dahil sa pagkabigla. Hindi niya napansin na napahawak na siya sa gilid ng upuan. Halos mahulog sa kinauupuan niya. Sir, baka po nagkakamali kayo. Ako po? Co-o? Muling tanong ni Room, hindi makapaniwala. Hindi ako nagbibiro, iho. Tila ba walang emosyon ang tinig na matanda pero halatang seryoso ito. Sinundan kita. Inobserbahan kita ngayong gabi. Hindi ko lang nakita kung plano mo pinotektahan si Amanda. Pero nakita ko kung paano ka nakiayon sa mga tao. Kung paano mo siya tinignan. Hindi bilang isang trophy o responsibilidad, kundi bilang isang tao na importante sa'yo. Pero sir, wala po akong karanasan sa ganoong kalaking posisyon. Hindi po ako katulad ni Marco. Baka po hindi ako ang tamang tao para dyan. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Ngiti na parang batid na niya ang kasunod na sasabihin ni Room. Hindi mo kailangan maging katulad ni Marco. Ayoko nga ng isa pang Marco. Ang kailangan ko ay isang taong may malasakit hindi lang sa kumpanya, kundi sa anak ko. Kaya yun ang pakiusap ko sa iyo. Ikaw na ang magiging co-o ng kumpanya. Matatag na wika ng matanda. At ipagpapatuloy po ang ating istorya. Kaya stay tuned lang po tayo dito sa Kulay TV.